Sa liblib na baryo ng San Isidro, sa paanan ng bundok, nakatayo ang isang bahay na matagal nang iniiwasan ng lahat. Luma na ito, gawa sa matitigas na kahoy at bato, nababalot ng mga baging at halamang ligaw. Ang mga bintana nito ay laging nakasarado, kulay abo at puno ng alikabok, at ang pintuan ay matagal nang hindi nabubuksan. Sinasabing dito nakatira noon ang isang mayaman at napakagandang babae, ngunit dahil sa kanyang kasamaan at madidilim na gawain, tinawag siyang Black Lady, ang pinakamasama at pinakakinatatakutang nilalang na nakatapak sa lupaing iyon. Ako si Dayan. Bata pa ako noon, 14 na taong gulang, nang mapilitang kaming lumipat doon kasama ang aking pamilya. Kinailangan ni Papa ang trabaho at ito lamang ang tirahan na kaya ng bayaran ng aming kaunting kita. Bago kami dumating, binalaan kami ng lahat ng matatanda sa baryo. Ang kanilang mga muka ay seryoso at puno ng takot habang nagsasalita. "Huwag kayong tumuloy riyan," sabi ni Mang Karding, ang pinakamatanda sa lugar. Ang bahay na iyan ay sumpa. Doon nakatira ang Black Lady. Hindi siya tao, hindi rin siya simpleng multo. Siya ay nilalang na puno ng puot, kasamaan at kapangyarihan mula sa kadiliman. Nabubuhay siya sa pagdurusa ng iba at kapag itinapakan ninyo ang kanyang tahanan, kayo ay magiging kanya habang buhay. Tinawanan lang noon ni Papa ang kanilang mga babala. Para sa kanya, mga kwento lamang iyon upang matakot ang mga tao. Matanda na ang bahay, kaya maraming kwento ang nakakabit dito. Sabi niya, walang multo o masamang babae na umiiral. Katahimikan at kapayapaan lang ang kailangan namin. Ngunit malalaman namin sa lalong madaling panahon na ang bawat salita at kanilang babala ay totoo at mas nakakatakot pa kaysa sa anumang naiisip namin. Nang unang araw na pumasok kami sa bahay, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. Malamig ito, kahit na mainit ang panahon sa labas. Amoy luma, amoy alikabok, at may halong amoy na tuyong dugo at pabangong napakatapang at nakakahilo. Ang dingding ay puno ng mga lumang larawan ng isang babaeng napakaganda. Mahaba at maitim ang buhok, maputi ang balat, at may mga matang tila tumatagos sa inyong kaluluwa. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan, may nakatagong kasamaan. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay malamig, mapaglaro, at puno ng masamang hangarin. Siyang Black Lady. Bulong ko sa sarili ko habang tinititigan ng litrato. Sa mga unang gabi, maayos naman ang lahat. Ngunit mula sa ikatlong gabi, nagsimula ang mga pangyayari na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Nagising ako noon ng hating gabi dahil sa tunog ng mabibigat na hakbang. Mabigat at dahan-dahan, parang may taong naglalakad sa sahig na gawa sa kahoy. Akala ko ay si Mama o si Papa, ngunit nang usilipin ko ang orasan, 3:00 na ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa siwang ng pinto. Sa madilim na pasilyo, nakita ko siya. Nakatayo siya sa dulo ng daanan, malapit sa malaking bintana. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay itim. Itim na itim ito, parang gabi na walang buwan o bituin. Ang kanyang buhok ay mahaba at abot hanggang sa kanyang sakong. Natatakpan nito ang halos buong katawan niya. Ang balat niya ay maputi na parang simento at ang kanyang mga kamay ay mahahaba, payat at may mga kuko na matutulis at kulay itim na parang bakal. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Ang kanyang muka, napakaganda pa rin, gaya ng sa litrato, ngunit ang mga mata niya ay nagbago. Ang mga puting bahagi ng mata ay naging itim at ang mga itim na bahagi ay naging kulay pula, kasing kulay ng dugo. Ngumiti siya, isang ngiting malapad, masyadong malawak para sa isang karaniwang tao, at nakita ko ang kanyang mga ngipin, matutulis, mahahaba at matatalim na parang sa hayop. Ang boses niya ay parang huni ng maraming babae na nagsasalita ng sabay-sabay, matinis, malalim at nakakabutas ng utak. Natataranta akong umatras at itisinara ang pinto. Ikinandado ito ng mahigpit. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Nanginginig ang buong katawan ko habang naririnig ko ang dahan-dahan at mabibigat na hakbang na papalapit ng papalapit sa aking pinto.
Huminto ito mismo sa tapat ng aking pinto at pagkatapos, naramdaman ko ang malamig na hangin na tumatagos sa ilalim ng pinto, kasabay ng napakatapang na pabango at amoy na nabubulok na karne. Buksan mo. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Sa ngayon, Tumawa siya, isang halakhak na mababa, garalgal at puno ng kasamaan. Pagkatapos, dahan-dahang umalis ang mga yabag palayo papunta sa kwarto ng aking mga magulang. Kinabukasan, sinabi ko ang lahat kay mama at papa. Ngunit sa halip na matakot, nagulat ako nang makita kong maputla at takot na takot din sila. Nakita mo rin siya? Bulong ni mama, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakatayo siya sa tabi ng ating higaan kagabi. Nakatingin lang siya, nakangiti, at bumubulong ng mga salitang hindi ko naman maintindihan. Gusto kong sumigaw, gusto kong gumalaw, pero parang naipit ang buong katawan ko. Parang may mabigat na bagay na nakadalhin sa akin. Simula noon, hindi na kami nagkaroon ng katahimikan. Ang Black Lady ay hindi lang basta nanonood, sinasadya niyang gawing impyerno ang bawat sandali ng aming pamamalagi roon. Araw-araw, nawawala ang aming mga gamit at makikita na lamang sa mga kakatwang lugar. Ang aming pagkain ay nagiging mapait o may halong buhok, lupa o maitim na likido na mabaho. Kapag umuulan, ang tubig na tumutulo mula sa bubungan ay nagiging kulay dugo. At tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, naririnig namin siya naglalakad sa mga pasilyo, bumubulong, tumatawa at minsan ay humahagulhol ng malakas na parang batang pinapatay. Ngunit ang pinakamasama ay ang kanyang kakayahang pasukin ang aming isipan. Alam niya ang aming mga kinatatakutan, ang aming kahinaan at ang aming mga lihim. Ginagamit niya ang lahat ng ito upang sirain kami. Minsan, habang naglilinis ako sa silid-aklatan ng bahay, isang madilim at makipot na kwarto na puno ng mga lumang aklat at sulatin. Nakita ko ang kanyang mga nakaraang kwento na nakasulat sa mga lumang pahina. Doon ko nalaman kung sino talaga siya. Siya ay nagngangalang Doña Consolacion. Dati siyang mayaman at iginagalang, ngunit ubod ng sama ang ugali, mapaghigante, malupit at walang awa sa mga tauhan at kapwa niya tao. Sinasabing nakikipagsundo siya sa mga masasamang espiritu at nag-aalay ng buhay ng mga inosenteng tao, mga bata, matatanda at mga babae, kapalit ng walang hanggang buhay at kapangyarihan. Ginawa niya ito sa loob ng mahabang panahon hanggang sa huli siya ay namatay sa loob ng bahay na iyon. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa sarili niyang sumpa. Sinasabing bago siya malagutan ng hininga, isinumpa niya ang buong lupaing iyon na sino mang titira sa bahay na iyon ay magiging kanya at ang kanilang kaluluwa ay magsisilbi sa kanya magpakailanman. Hindi siya namatay ng lubusan, ang kanyang katawan ay nanatili sa loob ng mga pader at ang kanyang kaluluwa ay naging madilim, masama at mas makapangyarihan pa kaysa noong siya ay nabubuhay pa. Habang binabasa ko ang mga pahina, biglang namatay ang ilaw. Dumilim ang buong paligid at narinig ko ang boses niya, malapit na malapit sa tenga ko. alam mo na ngayon. Alam mo na kung sino ako. At alam mo na kung bakit nandito ako. Lumingin ako ng mabilis. Nakatayo siya sa likuran ko. Napakalapit. Ang kanyang mahahabang buhok ay humahaplos sa aking muka, malamig at malagkit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng diretsyo at nakita ko sa loob ng mga iyon ang libu-libong kaluluwa na nakakulong, humihingi ng tulong at umiiyak. Itinaas niya ang kanyang mahaba at maitim na kamay at dahan-dahang ipinatong sa aking balikat. Napakalamig, parang humawak ako ng yelo mula sa kailaliman ng lupa. Gusto ko lang naman ng kasama. Napakatagal ko na nag-iisip dito at kayo ay magtulog sa napakasarap panoorin habang kayo ay unti-unting nasisira. Pilit akong kumawala at tumakbo palabas ng silid. Humihingal at takot na takot. Ngunit alam ko noon pa lang, hindi pa ito ang katapusan. Nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na laro. Isang gabi, napakalakas ng bagyo, kumukulog, kumikidlat at bumubuhos ang ulan na parang dagat na ibinuhos sa lupa.
2:00 na ng madaling araw nang biglang bumukas ang lahat ng pinto at bintana kahit nakakandado. Pumasok ang malakas na hangin at kasabay nito ay ang Black Lady. Lumulutang sa ere, ang kanyang mahabang itim na damit ay kumakalat na parang usok at kadiliman. Ang kanyang buhok ay lumilipad na parang ahas. Ang kanyang mukha ay wala ng kagandahan. Ito ay naging nakakatakot. Ang balat ay nabibiyak-biyak. Nakikita ang mga ugat na puno ng maitim na dugo. Ang mga mata ay nagniningning na pula at ang bibig ay nakabuka ng malawak na parang handang lumamon ng buhay na tao. Sa wakas, dumating na ang oras. Sumigaw siya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Yumayanig ang mga pader at sahig. Napapagod na ako sa paghihintay. Oras na para kunin kayo. Lumapit siya sa amin habang kami ay nakayakap sa isa't isa sa gitna ng sala. Si Papa ay may hawak na krus at rosaryo, nagdarasal ng malalakas, ngunit tinawanan lang siya ng nilalang. Wala nang bisa ang mga iyon dito. Ang bahay na ito ay akin. Ang lupang ito ay akin. Ang Diyos ninyo ay walang kapangyarihan sa harap ng aking kadiliman. Itinaas niya ang 2 kamay at bigla kaming itinali ng mga maitim na malalagkit na hibla. Parang buhok o ugat na lumalabas mula sa sahig at dingding. Hindi kami makagalaw, hindi kami makatakbo. Nakita ko ang mga mata ni Mama na puno ng luha at takot. Ang mukha ni Papa na puno ng pagkabigo at galit. Lumapit ang Black Lady kay Mama. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at ibinukas ang bibig. Nakita ko ang usok na lumalabas mula sa kanyang bibig, maitim at mabaho, na pumapasok sa ilong at bibig ni Mama. Ang buhay mo, ang lakas mo ay akin na. Bulong ng nilalang. Putlang-putla si Mama. Ang kanyang pisngi ay lumubog, ang kanyang mga mata ay lumalaki at nawawala na ng ningning. Parang hinihigop ng Black Lady ang lahat ng lakas at buhay mula sa kanyang katawan. "Wag! Wag mo siyang sasaktan!" sigaw ni Papa, habang pilit na kumakawala. Lumingon ang nilalang kay Papa, isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang ama, ang haligi ng tahanan. Ikaw ang lumahid sa akin. Ikaw ang nagsabing wala akong kapangyarihan. Hayaan mong ipakita ko sa inyo kung gaano ako kasama. Sa isang iglap, lumipad si Papa palayo at humampas sa dingding. Bumagsak siya sa sahig, umuungol sa sakit. Lumapit ang Black Lady at tinapakan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang malamig at matigas na paa. Akala niyo ba maaari mong napastakan ng aking tahanan ng walang kapalit? Akala niyo ba kayo ang mas makapangyarihan? Ako ang reyna ng kadiliman dito. Ako ang pinakamasama, pinakamalupit at pinakakinatatakutan nila sa lahat ng panahon. At ngayon, mararamdaman niyo ang tunay na kahulugan ng pagdurusa. Hindi lang niya kami sinaktan sa katawan. Pinasok niya ang aming isipan at ipinakita sa amin ang lahat ng pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Ang pagkamatay ng bawat isa, ang pagkawasak ng aming pamilya, ang walang hanggang pagdurusa sa dilim. Pinaramdam niya sa amin ang sakit ng bawat kaluluwa ng kanyang kinuha noon pa man. Pero sa gitna ng takot at sakit, naalala ko ang nabasa ko sa kanyang mga sulatin. May isang paraan, iisang paraan lamang, para matapos ang kanyang kasamaan. Siya ay nabubuhay at may kapangyarihan dahil sa isang bagay na itinago niya sa pinakailalim na bahagi ng bahay. Sa ilalim ng lumang hagdanan, may isang maliit na silid na nakatago. Doon niya inilagay ang kanyang puso. Hindi karaniwang puso, kundi isang maitim at matigas na bagay na puno ng lahat ng kanyang kasamaan at buhay. Hanggat naroon iyon, hinding-hindi siya mamamatay, hinding-hindi siya matatalo. Habang abala siya sa pananakit kay Papa at Mama at habang nakatingin siya sa ibang direksyon, pinilit kong alisin ang mga maitim na hiblang nakagapos sa aking mga kamay. Masakit, parang tinutusok ng libu-libong karayom ang bawat galaw ko, pero hindi ako tumigil. Ang atensyon ng Black Lady ay nakatuon pa rin sa aking mga magulang. Tawang-tawa siya habang pinapanood silang naghihirap, habang unti-unting nawawala ng kulay at buhay ang kanilang mga muka. Walang makakaligtas sa akin. Walang makakatakas.
Sigaw niya habang umiikot ang kanyang mahahabang buhok na parang mga ahas sa paligid ng katawan ni na mama at papa. Dahan-dahan at tahimik akong gumapang palayo. Sa ilalim ng mga anino at madidilim na sulok, ang bawat hakbang ay puno ng takot. Takot na baka lumingon siya at makita ako. Takot na baka hindi ko ito matapos bago niya tuluyang patayin ang aking mga magulang. Naalala ko ang nabasa ko sa kanyang mga sulatin. Sa ilalim ng lumang hagdan, sa likod ng pader, na gawa sa bato at putik, naroon ang kanyang puso. Doon nakatago ang lahat ng kanyang kapangyarihan at buhay. Nakarating ako sa hagdanan, madilim, amoy luma at nabubulok na kahoy. Dito, sa pinakailalim na bahagi, nakita ko ang isang maliit na siwang sa dingding. Puno ito ng alikabok at sapot ng gagamba. Pero nang kaskasin ko gamit ang aking mga kamay, lumabas ang isang maliit na pintuang gawa sa matigas na kahoy at bakal. Nakakandado ito pero wala itong susi. May nakaukit lamang na mga salitang luma at mahiwaga. Napakinggan ko ang malakas na sigaw ni Papa mula sa sala. "Anak! Tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo!" Lumingin ako saglit. Nakita kong nakalingon na sa akin ang Black Lady. Ang kanyang mga matang kulay dugo ay nanlaki sa galit. Tumigil siya sa ginagawa at sumigaw ng napakalakas, parang dumadagundong ang buong bahay. Hindi! Huwag mo itong gagawin! Bumalik ka rito! Akin ka! Akin kayo lahat! Lumipad siya palapit sa akin. Ang kanyang itim na damit ay kumakalat na bumabalot sa buong paligid na parang makakapal na ulap at usok. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, matutulis at kumikinang sa dilim ang kanyang mga kuko. Handang punitin ang aking katawan sa isang iglap. Pero hindi ako natakot. Alam kong ito na ang tanging pagkakataon. Hinampas ko ang maliit na pinto gamit ang aking balikat ng buong lakas. Bumukas ito. Sa loob, sa isang maliit na hukay na nilagyan ng mga kandila na matagal ng patay, naroon ito, ang puso ng Black Lady. Hindi ito parang puso ng tao, ito ay kasing laki ng kamao. Kulay itim na itim, matigas na parang bato, at puno ng mga ugat na parang bakal. Sa bawat pintig nito, mabagal, malalim, at nakakatakot. Nakikita ko ang pagdaloy ng maitim na dugo, at sa bawat paggalaw nito, naririnig ko ang daang-daang boses na humihihi, umiiyak, at sumisigaw. Mga kaluluwa ng mga dating biktima na kanyang inalipin at pinatay daang-daang taon na ang nakakaraan. Sa likuran ko, naramdaman ko ang napakalamig na hangin at ang mabahong amoy ng kanyang hininga. Nasa likod ko na siya, napakalapit. Wag! Huwag mong sasaktan yan! Yan ang buhay ko! Yan ako! Kung sisirain mo yan, mamamatay tayong lahat at magdurusa tayo sa walang hangganang kadiliman. Ang boses niya ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit at puot. Inunat niya ang kanyang mahahaba at payat na kamay upang hawakan ako at hilain palayo. Akala mo ba madali mo akong matatalo? Daang taon akong namuhay. Daang taon akong lumakas. Ako ang reyna ng lugar nito. Ako ang Black Lady na pinatatakutan ng lahat. At hindi ko hahayaan talunin ako ng isang musmus na katulad mo. Lumapit ang mukha niya sa akin. Ang kagandahang natitira sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Ang balat niya ay napunit. Nakikita ang mga buto at ugat sa ilalim. Ang kanyang bibig ay bumuka ng sobrang laki. Puno ng matatalim na ngipin na parang sa hayop na gutom na gutom. Handa na siyang lamunin ako ng buhay. Pero hawak ko na ang kanyang puso. Napakalamig, parang yelo na tumatagos hanggang sa buto. "Ikaw ang lumapit!" Sigaw ko habang tumutulo ang luha ko sa aking mga mata. "Ikaw ang pumatay at umalipin ng maraming inosente. At ngayon, tapos na ang kasamaan mo." Buong lakas kong ipinukpok ang puso niya sa matigas na bato sa tabi ko. Isang sigaw na parang mula sa kailaliman ng impyerno ang umalingaw-ngaw. Napakalakas, nakakabingi. Parang libu-libong tao ang sabay-sabay na sumigaw sa sakit at takot. Sa likuran ko, narinig ko ang tunog ng pagkabasag at pagbuho. Lumingon ako at nakita ko ang Black Lady. Ang kanyang katawan ay unti-unting naglalaho, nagiging usok at abo. Ang kanyang mga mata, na kanina pa ay puno ng pot at galit,
ay napuno ng matinding takot at panghihinayang. Inunat niya ang kamay niya sa akin na parang nagmamakaawa, parang gustong humawak kahit sa huling sandali. Babalik ako. Babalikan ko kayo. At dadalhin ko kayo sa dilim habang buhay. At sa isang iglap, naglaho siya, nawala ang kanyang anyo, nawala ang kanyang maitim na usok, nawala ang kanyang masangsang na amoy. Ang lahat ng mga hiblang nakagapos kina mama at papa ay biglang nawala. Ang mga bintana at pinto ay kusang bumukas at pumasok ang liwanag ng buwan at hangin na sariwa at malinis. Bumagsak ako sa sahig, pagod na pagod, nanginginig at humihingal. Agad akong nilapitan nila mama at papa. Niyakap nila ako ng mahigpit, umiiyak at nagpapasalamat na buhay kaming lahat. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat. Habang nakahiga kami sa sahig, nakita ko ang mga pader ng bahay, ang mga lumang larawan, ang mga sulatin, ang mga bakas na kanyang kapangyarihan. Lahat ito ay unti-unting naglalaho at nabubura. Ang bahay na matagal nang isinumpa ay nagsimulang gumuho at mawalan ng kanyang masamang bigat. Ngunit bago tuluyang mawala ang lahat, narinig ko pa rin ang mahinang bulong na parang hangin na dumaan sa aking tenga. Mahina, halos hindi marinig, pero malinaw at nakakatakot. Hindi ako namatay. Nasa dugo ko ang kasamaan. At nasa dugo na rin ito. Dahil hinawakan niyo ako. Dahil nilabanan niyo ako. Magbabalik ako. Kapag nakalimutan niyo na. Kapag muling tumilim ang paligid. Magbabalik ako. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na kami sa lugar na iyon. Iniwan namin ang lahat. Hindi na namin kinuha ang kahit anong gamit mula sa lumang bahay. Habang palayo kami, ang bahay ay nakatayo pa rin, tahimik at madilim. Parang walang nangyari, pero alam ko, nararamdaman ko, na hindi tuluyang nawala ang Black Lady. Sinabi namin sa mga tao sa baryo ang lahat ng nangyari. Sinabi nila sa amin na iyon ang unang pagkakataon na may nakalaban at nakapagpahina sa kanya mula noong siya ay namatay daang-daang taon na ang nakakaraan. Ngunit binalaan nila kami muli. Ang kasamaan ay hindi namamatay, sabi ni Mang Karding habang seryoso ang muka. Nakakatulog lang ito at kapag nagising ulit, hahanapin ka niya. Hahanapin niya ang pamilya mo dahil alam niyang ikaw lang ang nakatalo sa kanya. Lumipat kami sa malayong syudad, malayo sa mga bundok at lumang bahay. Sinubukan naming mamuhay ng payapa at masaya. Pero hanggang ngayon, matagal na panahon na ang nakakalipas, hindi ko pa rin makalimutan ang lahat. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid at madilim ang kwarto, naririnig ko pa rin ang mga yabag, mabigat at mabagal, parang babaeng naglalakad papalapit. Minsan, kapag tinitignan ko ang salamin, nakikita ko siya sa likuran ko. Nakatayo siya roon, nakasuot ng mahabang itim na damit. Mahaba ang buhok na tumatakip sa muka. At kapag lumingon ako, wala namang tao. Pero naririnig ko ang kanyang halakhak, mahina, mababa at puno ng kasamaan. Alam kong hindi pa siya tapos. Alam kong naghihintay lang siya ng pagkakataon. At alam ko na balang araw, babalik ang Black Lady. At sa pagkakataong iyon, hindi na kami makakatakas pa.